umaga na pinagkaloob sa atin ng Panginoon na punong-puno ng tagumpay, punong-puno ng buhay. Hallelujah. Salamat po sa Diyos. Hallelujah. Sa umaga po ito, ating pong pag-aaralan ng verse of the day ay matatagpuan po natin sa Pilipos verse 4, chapter 4 verse 8. Ang sabi po doon, sa wakas mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Tayo po, bago po magsimula, tayo po yung manalangin muna. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito na punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng buhay, sapagkat Ikaw, Ama, ang aming Panginoon at Hari ng aming mga buhay. Nawa, O Diyos, samahan mo po kami sa pag-aaral ng iyong salita. Tinataas ko po sa inyo ang mga taong magbibigay ng oras at panahon sa pakikinig, panunood ng salita mo sa umagang ito. Lord, Holy Spirit, Ikaw ang siyang patuloy na kumilos sa kanila pong mga buhay. Buksan mo po ng lubusan ang kanilang tainga. Puso't isipan, Panginoon. Nawa po ang bawat salita na aming pag-aaralan sa umagang ito, magkaroon po ng buhay sa kanila pong mga puso. Tumimo po sa kanila, Panginoon. At ito nga po, Panginoon, ang magagabay niya sa buong hapon, Panginoon. Maraming po salamat. Pagpalain mo po ang salita mo, Panginoon, sa kanila pong mga puso. Sa pangalan ng Jesus, Ikaw po ang mangunguna sa amin, Panginoon. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Sinasabi nga po rito sa, uulitin ko po, ang ating verse of the day ay matatagpuan natin sa aklat po ng Pilipos, chapter 4, verse 8. Ang sabi po doon, sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Hallelujah. Upang maranasan ang kapayapaan ng Diyos at ang kalayaan mula sa kabalisahan, dapat ipokus o ipirmi ng mga mananampalataya ang kanilang mga kaisipan sa mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, at iba pa. Kung gagawin ninyo ang mga bagay na iyon, sabi ni Pablo, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Idaragdag ko nga po rito sa sinasabi sa Pilipos chapter 8 verse 9, ang sabi niya rito, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin, kung magkagayon sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ang bunga ng pagpirmi ng ating mga kaisipan sa mga bagay na hindi banal sa sanlibutan ay ang pagkawala ng kagalakan, kalapitan at kapayapaan ng Diyos at ang ating mga puso ay hindi na maiingatan. Ibig po sabihin dito, tayo po ay palaging nakapokus lang dapat ang ating paningin sa ating Panginoon. Sapagkat po, pag tayo po ay napapokus na sa sanlibutan ito, marami pong alalahanin. Hallelujah. Ang gumugulo sa ating isipan. Nawawala na tayo sa paningin ng Diyos. Nawawala na tayo sa kanyang sa focus sa Panginoon. Nakikita na natin ang kapangitan ng kapaligiran. Oo, literally mapangit. Dahil sa mga pandemic, marami na wala ng trabaho, marami nagugutom. Ngunit andyan ang Panginoon na laging nakasubaybay sa atin. Kung tayo lamang po ay laging nakakapit sa Kanya, huwag tayong lalayo sa Kanya. Kasi kapag tayo po'y lumayo sa Kanya, doon natin nararanasan ang mga bagay na parang wala nang katapusang problema. Parang puno-puno ka na ng alalahanin, puno-puno ka na ng suliranin, kabagabaga, lahat na ng kapangitan na nararanasan mo na. Minsan naiisip mo na parang ang layo na ng Panginoon, parang hindi na naririnig ang panalangin ko. Pero ang totoo, nandiyan lang mo siya sa ating tabi. Tayo lamang po kasi ang lumalayo sa Kanya. Pero kung tayo po ay nakapokus sa Panginoon, ang kapayapaan, ang kagalakan ay lagi nating mararanasan. Hallelujah. Kaya po, tayo po ay lagi lamang pong makapokus sa Panginoon.
Sabi niya, ang kakayahan upang mabuhay na matagumpay sa kabila ng mga nagbabagong pangyayari ay nagmumula sa kapangyarihan ni Kristo na dumadaloy sa iyo at sa pamamagitan mo. Ang kakayahang ito ay hindi kusang dumarating, gayunpaman ito ay dapat matutuhan sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Panginoon. Kaya po, magtiwala lamang po tayo. Ang kakayahang ito, ang sabi rito, ang kakayahang ito ay hindi kusang dumarating, gayunpaman ito ay dapat matutuhan sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Panginoon. Kaya yun po, magtiwala lamang po tayo sa Panginoon. Kaya po kung ano sa ating pong pagbabasa ng salita ng Diyos, o ano po ay yung nababasa po natin, bulay-bulayin po natin, gawin po natin sa ating buhay. Ang sabi nga po doon sa verse 9, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin kung magkagayon sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Purihin po ang Panginoon. Napakabuti po ng Panginoon. Wala mang tayo ay patuloy lamang po nakapokus sa Kanya. Huwag tayong mawawala sa Kanya. Sapagkat ang Panginoon po hindi nawawala sa ating tabi. Lagi lamang po siya nasa tabi natin. Kaya lamang po, tayo po ang nawawala sa Kanya. Lalo na po kapag nasa kasaganaan na ang tao nawawala na po sa Panginoon. Karamihan po, totoo lang po, karamihan po sa ating ganin kapag tayo po ay nasa mariwasang nasa mariwasan na tayo, nawawala na tayo sa Panginoon. Parang andun na tayo, punong-puno na tayo ng kalayawan sa ating mga buhay. Parang nakalimutan na natin kung saan nanggaling yung mga kasaganaang ating natatamo. Nakalimutan na yung nagbigay sa atin ng pagpapala. Nakalimutan na natin yung nagbibigay sa atin ng buhay. Kasi nakapokus na tayo dun sa sanlibutan sa mga bagay-bagay na nakakalimot na tayo sa Panginoon. Pero dapat po huwag tayo pong makalimot. Kasi ang lahat ng bagay na atin pong tinatamasa sa buhay natin ay galing lahat sa Panginoon. Ang buhay, palakasan, kagalingan, lahat po ay galing na sa Panginoon. Hindi po natin galing sa sarili lang natin lakas. Kung tayo walang trabaho, humihingi tayo ng trabaho sa Panginoon. Lagi tayong nakaluhod sa Panginoon. Nung tayo po pinagpala na ng Diyos, nawala na tayo. Hindi na natin siya naaalala, nakalimutan na natin ang pinanggalingan ng mga pagpapala natin. Dapat lagi po natin alalahanin, ang Diyos ang nagbibigay ng mga pagpapala sa atin, makalakasan, kagalingan, kapayapaan sa ating mga puso, kagalakan na hindi natin kayang bayaran, hindi natin kayang palitan ng kagalakan binibigay sa atin ng Panginoon. Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. Kaya po kung tayo po ay nananalangin na mabigyan tayo ng trabaho, kapayapaan, kagalakan, huwag natin po kalimutan ang Diyos, sapagkat sa Kanya po lahat ng kagali ang lahat ng yan. Lagi natin pong alalahanin na sa Kanya nang galing ang lahat ng ating tinatamasa sa buhay. Huwag natin po kalimutan yun. Napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. Sa kabila ng lahat na tayo ay hindi karapat-dapat, inibig na tayo, minahal na tayo, pinagpala na tayo, binigyan na tayo ng buhay. Hallelujah. Hindi natin kayang palitan, hindi natin kayang bayaran yung buhay na ibinigay niya sa atin. Sapagkat binigay ng Diyos ang buhay niya para sa atin, sa ating kaligtasan. Kaya po, kung ano po ang sa ating po pag-aaral, po natin kalimutan. Ano po ang sinasabi ng Biblia, gawin po natin. Huwag tayong lalayo sa Diyos. Huwag natin siyang kalilimutan. Sa Kanya po tayo, sa Kanya lahat nagmumula, ang lahat ng bagay, lalong-lalo na ang ating buhay. Hallelujah. Huwag tayo maging mayabang sa harap ng Panginoon, bagkus lalo tayo magpakumbaba sa Panginoon. Hallelujah. Inuulit ko, sabi nga rito sa Pilipos verse 4, verse 8, chapter 8, ang sabi niya rito, sa aklat ng Pilipos, chapter 4, verse 8, ang sabi niya rito, sa wakas mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis at kaibig-ibig at kagalang-galang. At isa sa chapter verse 9 nga, isagawin niya rito, sabi po rito, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin, kung magkagayon
sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Hallelujah. Purihin po ang mga Panginoon. At sabi nga po doon, sa 1 Corinthians 15, First Corinthians chapter 15 verse 57, ang sabi po doon, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. At sabi rin po sa Mateo 5, chapter 5 verse 6, sabi niya, mapalad ang mga nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakalob sa kanila ang kanilang minimiti. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Likiin po natin na lagi sa araw-araw na yung kalooban ng Diyos ang siyang maghari sa buhay natin, sa puso natin, at hindi ang kalooban ng yung ating laman, kundi ay yung kalooban ng Diyos ang ating pong masunod maghari sa buhay natin. Kasi alam niyo po, pag ganun ang mimitiin natin, sabi niya doon, sapagkat ipagkakalob sa kanila ang kanilang minimiti. Kung ano po yung minimiti ng puso natin, ibibigay yun ng atin sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Kaya po sa umaga ito, maraming po salamat. Nawa po ang pagpala po kayo ng salita ng Panginoon sa umaga ito, at nawa po ang isip po natin ay ipokus po lang natin sa ating Panginoon. Ano man po ang ating mga gagawin, mga plano, ipaggalog natin sa Panginoon. Ilatag natin sa Kanya yan. Hallelujah. Ano man po ang ating gagawin sa buong maghapon ito, ilatag po natin sa Kanya. Hallelujah. Sapagkat siya lamang po naman talaga ang makatutulong sa atin, wala pong iba. Wala pong ibang makakatulong sa atin, kundi ang Panginoon Jesus lamang. Hallelujah. Sabi nga po doon sa Proverbs chapter 3 verse 5 hanggang 6, sabi niya roon, kaya huwag kang magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang manangan sa sariling karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat ng mga balak, at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Purihin po ang Panginoon. Kaya po, anuman po ang ating gagawin sa buong maghapon ito, una po sa lahat, ilatag po muna natin sa Panginoon ang lahat po ng ating gagawin, ang mga plano natin. Hallelujah. At alam ko po na hindi tayo magkakamali. Pag tayo po ay pangunahan tayo ng Panginoon sa lahat po natin gagawin at lalakarin. Sa lahat po ng ating gagawin pagdidesisyon, lalo na po may mga kabigatan, may mga mabibigat tayong gagawing desisyon, lumapit po muna tayo sa Panginoon. Huwag tayong umasa sa sarili nating kalakasan at karunungan. Kasi po pag baka magkamali po tayo. Magsisi po tayo sa bandang huli. Pero po kung tayo po ay una po sa lahat, iasa po natin ang lahat ng ating gagawin sa Panginoon. Alam po na hindi tayo magkakamali. Sapagkat yan po ang sabi ng Panginoon. Hallelujah. Sabi nga po sa Kawikaan, chapter 3, verse 5 and 6, sabi niya, kaya huwag kang magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat ng mga balak, at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita sa umaga ito. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Tunay na masaya, masarap kapag ang Diyos ang ating kapiling. Kahit punong-puno tayo ng problema. Literal na marami tayong problema. Kasi buhay pa tayo at nasa mundo ito tayo. Pero kapag tayo po ay nasa Diyos, walang imposible. Ang lahat ng bagay ay kaya natin pagtagumpayan. Sapagkat nariyan ang Diyos na nagbibigay sa atin ng lakas, buhay, kalakasan. At patuloy niya tayo itutumpak sa lahat ng ating lakad. Kaya po turuan po natin ang ating sarili sa mulat pa lang sa umaga, yung bang magpupuri ka na ng buong puso sa Panginoon. Hallelujah. Sapagkat tunay, nakakabuti ng Diyos. Doon nyo lang po mararanasan ang tunay na kagalakan na hindi kayang bayaran. Hallelujah. Kung tayong mga pangkaraniwan na tao, hallelujah, sabi niya nila, lagi ang problema ay pera, pero ang solusyon pa rin ay pera, ang pananalangin. Manalangin ka sa Panginoon, hallelujah, sapagkat ipagkakalob na sa iyo. Ano man kung wala ka, bibigyan ka niya. Eh sabi niya doon, humanap ka at makasusumpong ka.
Humingi ka, bibigyan ka. Kumatok ka, pagbubuksan ka ng Panginoon. Hallelujah. Kaya po sa umagang ito, maraming po salamat sa inyo. Hallelujah. Kung ang maraming tayo, namumroblema. Kung maraming pera nga, namumroblema. Pera nga sila, pero hindi sila makatulog ng payapa. Marami silang pera na mayroong pagbiling pagkain, pero hindi sila makakain. Kasi nga, yung mga pagkain ay bawal din sa kanila. Marami silang pambiling pera, pero hindi sila makabili ng masarap na pagkain. Hallelujah, na maaari sa kanila. Samantalang tayo pangkaraniwang tao, kahit sabihin mo, tuyo lang ang ulam mo, ang sarap ka na kumain. Hallelujah. Kung ikaw naman, ang pera mo naman ay sapat lang, masarap pa rin ang pagtulog mo. Pero maraming tao, maraming pera, hindi makatulog. Sa dami na kanilang problema. Hallelujah. Kaya purihin ko ang Panginoon sa ating mga buhay. Sapagkat ang Diyos ay sapat at tapat sa atin, kailanman hindi na tayo iniwan, hindi na tayo pinabayaan. Dahil ilang taon na tayo pandemic, buhay pa rin po tayo, malakas pa rin po tayo. Hallelujah. Sapagkat nariyan ang Diyos na lagi nakasubaybay sa atin. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya po, kung anong mayroon tayo, dapat na tayo magpasalamat sa Diyos. Huwag na tayong maghangad pa. Hindi naman tayo kailangan maging maluho sa buhay. Kasi ang luho, nagiging problema lang yan, nagiging kabigatan pa natin. Pero kung anong mayroon tayo, nagiging contento tayo, mayroon karoon tayong contentment sa ating buhay, napakasarap mabuhay. Hallelujah. Kahit maraming problema, masarap pa rin ang buhay. Ang buhay ay makulay. Purihin po ang Diyos sa umagang ito. Tunay na ang taong punong-puno ng kagalakan, kahit punong-puno ka ng problema, masaya, makakangiti ka pa rin. Kahit mo pa sabihin mo pang may problema ka, makakangiti ka pa rin kasi alam mo na nagtitiwala ka at alam mo na ang Diyos ay lagi mo kasama. Hallelujah. Salamat po sa inyong lahat na nakinig at nanood ng ating verse of the day. Sa araw na ito, nawa po'y napagpala po kayo. Hallelujah. Nawa po'y patuloy niyo po kami subaybayan sa Facebook. Hallelujah. Palagi po kayo makakarinig ng mga salita ng verse of the day. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Tayo po'y magpasalamat sa Diyos. Hallelujah. Dakilang Diyos, maraming po salamat sa inyo. Sapagkat tunay nga po, Panginoon, na kung kami hiwalay sa iyo, wala po kami magagawa. Ngunit salamat, Panginoon, sapagkat ikaw, alam namin na lagi kayo nandiyan sa aming tabi. Na patuloy na subaybay sa amin. Samahan mo po nga po, Panginoon, ang bawat isa sa umagang ito, na patuloy mo po silang ingatan. Hallelujah. Ang aming po mga kapatiran sa House of Refuge at sa mga taong nagbigay ng oras at panahon sa pakikinig ng salita mo, Panginoon, pagpalain mo po sila, Panginoon. Ikaw nawa, O Diyos, ang patuloy ng mangusap sa kanila po mga puso, Panginoon. Hallelujah. Gabayan mo po sila at ingatan, ilayo sa kapahamakan, sa anumang sakit karamdaman, makalaya sa hirap, makalaya sa kasalanan, Panginoon. Hallelujah. Makalaya, Panginoon, sa kahirapan at sa sakit karamdaman, Panginoon. Ano man po ang kanilang dinaranas sa mga oras na ito. Lord, ikaw ang siyang patuloy na humipo sa kanila po mga buhay, Panginoon. Ikaw ang patuloy na mangusap sa kanila po mga puso, dakilang Diyos. Turuan mo po silang magtiwala sa iyo, hindi sa tao, kundi sa iyo lamang, Panginoon. Sapagkat sa iyo lamang matatagpuan ang tunay na kapayapaan at kagalakan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Napakabuti mo po sa aming mga buhay. Na kailanman hindi mo kami pinalimutan, kailanman hindi mo kami iniwan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig mo hindi nagmamali, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos at hari ng aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa iyo. Hallelujah sa umagang ito. Pagpalain mo nga po, Panginoon, ang lahat ng mga taong nakarinig itong salita mo, Panginoon. Hallelujah. Holy Spirit, ikaw patuloy na kumilos sa kanila pong mga buhay, Panginoon. Marami po salamat. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Salamat po.